Yumo Jang, dumating na ang lahat. Ikaw na. Ikaw rin. Bilisan mo. Lahat, sige na. Jan, okay ka lang? Paano natin ito gagawin? Ang iyong celestial sun body ay may kulang sa 3 buwan na lang. Sasabog na ito. Hindi ko na mahanap ang babaeng allergy. Sa tingin ko, mamamatay ka na. Patuloy na hanapin. Diyos ko naman, si Jan ay mabait na tao, ikaw. Bigyan mo lang siya ng babae. Langit at lupa, ang matchmaker ay lilitaw sa ilalim ng buwan. Bigyan mo ako ng mabuting lalaki. Niyan. Maari ba itong magbigay sa akin ng mabuting lalaki para maging asawa? Oo, Mommy, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Basta mag-wish ka sa pulang sinulid, tutuparin ni Nian ang iyong mga hiling. Gusto ko ng mabuting lalaki, matangkad at gwapo, marunong sa init at lamig. Sige, Mayaman at makapangyarihan, itinadhana ako sa 3 buhay. sige, Yung may bahay at kotse, pwedeng ihatid ako sa tour. sige rin. Mabait, emosyonal, na matatag at maalalahanin. Okay, Batang may pag-asa negosyo, kumikita lang, hindi nalulugi. Walang yosi at alak, mabuting kalusugan, tama at kahanga-hanga ang pananaw, mag-aalaga sa babae, mahinahon ang ugali, hindi masama sa harap ko, taas 1.8 metro, hindi mataba, hindi payat. Mature at nakakatawa, magaling makipag-usap, hindi humihilig kapag natutulog. Tumayo ka lang. Hindi niya kaya, siya ang aking... amo. Ikaw talaga. Hindi. Hayaan mong magpaliwanag ako. itinakdang kasal. Ang babaeng ito ay nagbibigay sa akin ng ibang pakiramdam. Bakit hindi ko nakita na ang amo ay napakagwapo noon? Oo, si Mommy ay may asawa, may tatay ako. Asawa. Alam mo ba kung sino ako? Ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Malinaw na gusto kong sabihin ang amo. Sige. Tingnan mo doon. Hindi ka allergic sa babaeng yon. Oo, Yang Jo. Kunin mo siya pabalik. Yan, muntik na tayong mapahamak. Anong problema, Mommy? Ang lalaking yon ay amo ni Mommy. Yun yung Mommy, ang John's Group na nagrereklamo ng 100 beses pagkatapos ng trabaho araw-araw, walang awa, sobrang nakakadiring tao. Isang kagat, bata, malaking demonyo. Oo. Oops, takbo. Sa wakas, tapos na ang trabaho. Pwedeng makita si Nyan. Nahanap mo na ba ang babaeng iyon? Hindi pa, i-report ko sa iyo kapag may balita na. Bilisan mo, oo. Sinusunod ko pa rin ang huling hiling ng aking ina. Bilisan mo at humanap ng mabuting lalaki na pakakasalan. Huwag na muling makasalubong ang malaking demonyo na iyon. Hoy, tumigil ka! Bumangga ka kay Mr. Jan. Tatakbo ka na lang ba? Mr. Jan, pasensya na. Ipakita mo ang iyong muka. Tapos na. Nakilala ba niya ako? Shen Tianxi.
Hindi mo ba alam na sobrang ayaw ko sa mga babae? Paano mo ako nagawang halikan? Alam mo ba kung paano mamatay? Narinig mo ba ako? Ibaba ang bag? Mr. Jean, nagkamali ako. Hindi na ako maglalakas loob. Ikaw ba talaga? Takbo. Paalam, Mr. Jean. Huwag tumakbo. Mr. Chan, siya yung babae. Nung ginagawa mo, bilisan mo at habulin. Uy! Anong problema? Nahuli ng demonyo kaya mukhang magre-resign na ako. Sige, Kalimutan mo na, hindi ko na ito iniisip. Mag-empake ka na at umuwi. Anong gusto mong inumin? Pindutin mo ako para sa libre. ang mapagbigay ni Chiangkian. Narinig ni Chiangkan na pupunta ang kapatid mo sa John's Group para kumita ng malaki. Bumalik at ipaglaban ang iyong kapalaran. Ang tanga niyang tingnan. Pustahan tayo. Hindi siya pinapansin ng mga security guard ni Janshi. Alis. Ginoong Jan, nahanap ko na. Ang pangalan niya ay Sheng Qianxi, isang empleyado ng departamento ng logistic ng kumpanya. Hanapin agad ang address niya. Pupunta ako para tanungin siya ng personal. Uy, ang pangpinta ko. Saan galing ang batang ito? Wala ka bang mata? Hindi ako yun. Ang bulag mo talaga. Chiangkan, itong damit ay bagong biling mamahaling brand. Kaya mo bang bayaran? Pasensya na, tita. Anong silbi ng paghingi ng tawad? Halata naman na ikaw ang unang sumuntok. Ang niyan ko. Siyang Jankan. Ha, ikaw pala? Chiangkan, magkakilala ba kayo? Siya ang aking kahangahangang kapatid sa ama. Ay, kaya ikaw ang babaeng iniwan at pinalayas ng bahay. Aha, ang maasim na lasa ng kahirapan. Hindi na natin kailangan ang panulat na yan. Tara na. Huwag kang umalis, hayaan mo akong masiyahan. Gaano ba kahiya ang nawawalang asong ito? Tamad na akong makipag-usap ng walang kabuluhan sa iyo. Uy, kung aalis ka ng hindi nagbabayad, hindi pwede. Oo, bayaran ang damit at humingi ng tawad. Sige, hindi kita pahihirapan. Lumuhod ka sa akin at yumuko ng 3 beses. Tapos na. Narinig mo ba ako bakit hindi ka lumuhod at yumuko kay Chiangkan? Humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad. Sinabi ko na sa iyo dati, si Sheng Chiangkian ang unang nakabangga kay Nian. Siya dapat ang humingi ng tawad. At gusto mong lumuhod ako sa hamak na ito, panaginip mo yan. Sabihin mo kung sino ang mistress. Ikaw ang tinutukoy ko. Ang nanay mo ay nakikiapid sa may asawa. Pinatay ang asawa. Bakit ka naging pokpok? Ngayon maglilinis ka na. Hindi sarili mong nanay. Basura. Hindi man lang mahawakan ng asawa. Tama si Chiangkan. Ang lalaking hindi kayang panatilihin ang asawa, dapat mamatay. Bawal mong insultuhin ang nanay ko. Insulto? Ang pagtingin sa'yo ay pinakamalaking insulto sa nanay mo. Ang huling hiling ng nanay mo. Hindi ba sinabi niyang mag-asawa ka ng maaga? Nasaan ang lalaki? Wala akong nakitang lalaki. Isa lang ang nakikita ko. Hindi ko alam kung saang tambakan napulot. Ewan. Tama, ikaw na dukha at maasim. Maghubad ka ng libre. Walang lalaking gugustuhin ka, haha. Mr. Chan, Sheng Xingxi, sa Time Cafe malapit sa food court. Dumiretso ka doon. Pero pwedeng maging mabait ako. Tulungan kitang tanungin ang mga pulubing lansangan. Kung gusto ka nilang pakasalan. Oo. Maliban sa pulubing lansangan, sinong mabuting lalaki ang magkakagusto sa kanya? Huwag mong sabihing walang lalaki ang mommy ko. Ngayon, papuntahin ko ang lahat ng mabubuting na lalaki sa mundo para mag-propose sa mommy ko. Oyo, narinig mo ba yon? Sabi niya may kakayahan siya. Hayaan ang mabubuting lalaki sa buong mundo na mag-propose kay Sheng Qianxi. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Tagapag-ayos ng kasal sa ilalim ng buwan? Tama, nandito lang ako para magsanay ng Moonlight Red mula sa lungsod. Lahat ng kasal sa mundo ay hawak ko. Maghanap lang ng ilan pang mabubuting lalaki para sa nanay ko. Kaya ko ito ng madali. Oh, Nian. Pumunta sa Time and Space Cafe, oo. Bola ng tadhana ng kasal, itaas! Ano? Lumipad ang bolang iyon mula sa wala? Tingnan mo yung pulang linya na kumikislap. Totoo ba siyang matchmaker sa ilalim ng buwan? Nian. Nanay, sa pagkakataong ito, marami kang mabubuting lalaki.
Kailangan Shen Qianxi. Ihanda ang eroplano, pupunta ako sa silangan para hanapin ang minamahal kong prinsesa. Sheng Chanxi, ang babaeng itinadhana para sa akin. Halika. Po, dalhin ang dote pumunta sa Royal Capital para manligaw sa matriarka ng pamilya. Nanaginip ako ng magiging asawa ko. Pupuntahan ko siya agad. Ihanda ang kotse para salubungin ang asawa ng presidente. Asawa. Manligaw. Agad na pumunta sa Royal Capital para sunduin si Miss Shi. Bilisan mo. Oh, Mr. Jan. Isang maliit na hangal na nagpapanggap na Diyos. Hindi ako hangal. Tama kami, hindi siya hangal, Shen Changqian. Sabihin ko sa iyo ang totoo, maraming mabubuting lalaki ang nanliligaw sa akin. Kahit si Mr. Jan ng Jan's Group ay nanliligaw sa akin, maaaring hindi pa ako pumayag. Ano? Hahaha, Mr. Jan siya ang pinakamahusay na lalaki sa buong imperial na lungsod. Hinahangaan ka niya. Kasama ko siya. At kung gayon, Saka ako yuyuko sa iyo at hihingi ng tawad luluhod at mag-aangat ng sapatos. sige, tandaan mo ang sinabi mo ngayon, huwag mong bawiin. Jeng Chanxi, tumigil ka sa pagpapanggap. Ikaw lang ang pinalayas sa bahay. Kawawang maasim na babae. Walang lalaking magkakagusto sa iyo. Dahil gusto mo ng lalaki ng sobra, saka kita ipapakilala sa isa. Kahit matanda na si Amot-chan, pero basta sumama ka sa kanya, ikaw at itong maliit na bastard ay tiyak na magkakaroon ng sapat na pagkain sa hinaharap. Magandang babae, basta kayanin mo ang sakit sa kama, ipinapangako ko. Hindi mo na kailangang magdusa sa hirap ng buhay, haha. Umalis ka kahit hindi na ako mag-asawa habang buhay, hindi kita pakakasalan, marumi kang matandang bagay. Pakisamantalahan mo akong pagalitan. Ikaw ay isang itinapon na nahulog sa ilalim ng lipunan at isang pasanin. Ito ay biyaya sa'yo na gusto kita. Hindi ka gusto ng mommy ko, madumi at mabahong lalaki. Pinili ni Nyanyan ang unang mabuting lalaki para kay mommy. Darating ito sa lalong madaling panahon. Ikaw maliit na bastard, kalokohan pa rin, di ba? Sige, saka ko aalisin ang daya ninyong dalawa gamit ang aking sariling mga kamay. Lalabas ako at titingin ngayon. Kung walang ibang lalaki, kayong dalawa ay lumuhod na lang sa lupa nang masunurin umakyat sa bahay ko. Sige, lumabas ka at tingnan. Dumating ang prinsipe ng Rose Empire. Gel plus potatoes ay lumulubog sa pinakamayamang tao. Prinsesa, nasaan ang aking prinsesa? Qianxi, lumabas ka na. Gusto kitang pakasalan. Qianxi, mahal kita. Gusto kong magkaanak sa iyo. Qianxi, pakasalan mo ako. Qianxi, pakasalan mo ako. Niyan, ito ba ang mga mabubuting lalaki na hinanap mo para sa akin? Oo, mommy. Pwede kang pumili ng isa sa kanila. Okay lang kahit hindi mo piliin. Marami pang darating. Changqian, ang galing-galing ng mga lalaking ito. Hindi naman siguro yung batang babae ang kumuha sa kanila, di ba? Ito, paano naging posible yon? Magandang dalaga, pakasalan mo ako at ikaw ang magiging nag-iisang prinsesa ng imperyo ng Rosas. Isang koronang gawa sa ginto. Sisi, pakasalan mo ako. Mabait ako sa'yo magpakailanman. Ang paborito kong rosas na champagne. Sisi, pakasalan mo ako. Ito ay top quality imperial green. Pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako, 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 pakasalan mo ako. Wala siyang pakakasalan kundi ako. Shen Qianxi, maglakas loob kang magpakasal sa iba, subukan mo. Mr. Jan, bakit nandito ka? Kung hindi ako dumating, hindi ka ba tumakas kasama ng iba noong una pa? Hindi ano. Ayaw mo bang managot sa nangyari dati? Ano ang pananagutan ko sa'yo? Siyempre si Sheng Qianxi. Huwag mong isipin na nakahanap ka ng grupo ng mga aktor para umarte dito. Maaari mo kaming dayain, hindi kami ganoon katanga. Ang galing mo, gwapo. Magkano ang binayad niya sa iyo? Bibigyan kita ng doble. Basta iwanan mo siya agad. Sumama ka sa akin. Paano mo ako napagsabihan na umalis? Alam mo ba kung sino ako, Qianqian? Ang malapit ng pakasalan ang pinuno ng pamilyang Jan, Mrs. Jan. Pamilyang Jan.
Yang Joe. Bakit? Isa siya sa mga babae dati dahil sa malas inalis ko. Oh, ito pala ay isang walang hiyang anak sa labas. Ha? Sinabi ko, kahit mamatay ang lahat ng babae sa mundo, ang pamilyang Jan ay hindi kailanman gugustuhin ang babaeng tulad mo. Wow, ang dominanting tito. Gusto ko kaya piliin mo itong tito. Mami, sunduin mo itong tito. Niyan. Isang mababang uri na aktor lang. Talagang umiibig sa kanya katawa-tawa. Isang aktor na nangangahas magsalita ng bastos? Amot-chan, bilisan mo at hulihin ang maliit na bastos na ito na nagnakaw ng asawa mo. Turuan mo ako ng leksyon. Amot-chan, ngayon na ang oras para ipakita mo ang iyong prestihiyo. Bilisan mo. Bobo, pinatay mo ako. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinuno ng pamilyang Jan? Mr. Jan, mali ako. Hindi ko alam. Siya ang babae mo. Kung alam ko, hindi na ako magkakaroon ng masamang isip tungkol sa kanya. Oo, siya itong puta na nagsinungaling sa akin. Ang pamilyang Jan ang may kapangyarihan. Chiangqian. Kung gayon, hindi ba natin nagagalit ang may-ari ng bayan? Paano siya naging Mr. Jan? Imposible iyon. May kaunting alaala ko sa pamilyang Chan. Ang babaeng ito ay may malakas na background. Magbukas ng kadena ng maliliit na supermarket, mabangkarote. Masasama silang tao. Binubuli si mommy. Ano pang hinihintay mo? Hilahin sila pababa at ibang karote sila. Ano? Tapos na ang lahat. Ni Jan. Ngayon, ikaw naman. Mr. Jan, ano ang gusto mo? Ayaw mo ring makilala. Ikaw ay isang walang kwentang inosente. Station Chief, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kailan ko sinira ang iyong inosensya? Ayaw mo pa umamin. Ano ang gusto mo? Bitawan mo ang aking prinsesa. Bitawan mo si Qianxi, protektahan si Tiangxin. Huwag mong hayaang magtagumpay siya. Tumakbo ka. Nanay, huwag. Gusto ko ang lalaking yun. Oh, huwag kang mag-alala. Yung lalaki, ayaw niya sa mga babae. At ang pulang aprikot na iyon. Susolusyonan mo na iyon para sa akin. Ang huli na, hindi dapat ako nakipagkita sa amo, 'di ba? Niyan, hintayin mo ako dito. Kapag natapos na ni Mami ang kanyang resignation, dadalhin kita para kumain ng masarap. Supervisor Jang, ito ang aking resignation. Gusto kong mag-resign. Pakisuyong aprubahan ito. Itong isa. Hindi ko kaya. Bakit naman na-turnover ko na ang trabaho at ang aking posisyon ay napakahalaga para sa kumpanya? Hindi naman ganoon kahalaga. Dahil hindi ako pumapayag doon. Mr. Jan, Takbo. Subukan mong tumakbo ng isa pa. Kinong Jan. Kumalma ka. Lahat ng dati ay isang hindi pagkakaunawaan. Maaari kong ipaliwanag. Hindi ko talaga sinasadya na magalit sa'yo. Hindi sinasadya. Yan ay sinasadya. Wala ako nito. Wala. Hindi ka ba gumagamit ng bata? Bata? Kaya ano ang dapat kong sabihin para maniwala ka? Maliban kung mapapatunayan mo ang iyong kawalang sala. Sige. Kung gayon, paano ko mapapatunayan? Hahalikan kita, hindi ka... Ginong Cheng, hindi mo pwede. Hindi ako allergy sa kanya. Baliw ka. Paano mo ako natamaan? Chan. Sheng Chansi. Magkasundo tayo. Transaction. Ginong dyan, dito lang kita matutulungan. Bakit nawala ng kuryente? Bitawan mo.
Anong ginagawa mo? Kahit boss kita, huwag mong samantalahin ang iba. Oh. Anong nangyayari? Hoy, bakit hindi mabuksan ng pinto? Tao po, may tao ba? Palabasin mo ako. Palabasin mo ako, palabasin mo ako. Anong problema mo, Mr. Jan? Sheng Chansi. Terror mo ako. Ikaw ay takot sa dilim. Hindi takot. Kaya pinatay ko ang flashlight. Hoy, huwag. Hindi ko akalaing ang boss ay isang mapagpanggap na kaibig-ibig. Ang saya. Sige, sige. Wala, hoy, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Anong pulang babae ang umakit kay Hanjue? Opo, ma'am. Sa totoo lang, ang babaeng iyon ay aking half-sister. Hindi niya alam kung sinong lalaking bastos ang kanyang naging anak. Nakasisira ng angkan. Kaya pinalayas ako ng tatay ko sa bahay. Ang puta na iyan ay laging nakikipag-away para makuha ang mga may kapangyarihan, pero siya ay marumi at mabaho. Nasaan ang presidente na karapat-dapat sa digmaan? Nasaan ang babaeng yon? Pumunta siya sa Jan Group para hanapin si Mr. Jan. Madam, puntahan mo at pigilan siya. Ang mga tao ay pumupunta sa kumpanya. Ang aking mabuting kapatid, paano kung akitin mo si Mr. Jan? Sa pagkakataong ito, patay ka na. Mr. Jan, tingnan mo, inililigtas kita eh. Yung hindi sinasadyang halik ko sa'yo dati, makakalimutan mo ba? Hindi pwede. Panagutan mo ako. Panagutan kita. Dati akong allergic sa babae. Oy. Di ba gusto mo ng lalaki? Sino nagsabing gusto ko ng lalaki? Hindi lang ako makalapit sa babae. Ikaw ay iba. Pwede kang lumapit sa akin, yakapin mo ako, halikan mo ako, ganyan. Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan ka. Ay, Lola, tingnan mo itong mabangis na hayop. Si Sheng Chanchi ba yan? Nasaan ang babaeng naligo kay Hanjue? Madam, bakit kayo nandito? Ito may gumagalaw dito. Oh, special assistant yang si Mr. Jan ba ay nakakulong sa loob? Tinulungan mo si Chancy na lokohin siya. Anong Yangjo, kinulong mo si Hanjue sa loob? Si Lola po, pero ginagawa ko ito para sa ikabubuti siya at si Miss Sheng ay mabilis nagkasundo. Buksan ng pinto, buksan ng ilaw, Hanjue, takot siya sa dilim. Kontratang kasal, sa loob ng 3 buwan, tutulungan mo akong gumaling. Kahit pagkatapos ng 3 buwan, kung gumaling man ang sakit ko o hindi, palalayain kita. Babayaran kita ng malaki, 3 buwan. Kung hindi mo pa rin kayang pumayag na makasama ako, tatanggapin ko na ang aking kapalaran. Pero Jinong Chan, ang sakit mo ay medyo kakaiba. Hindi ako doktor. Huwag mong kalimutan na ikaw ang unang nanggulo sa akin. Kung hindi ka pumayag, ipapakalat ko na ikaw ay isang walang kwenta. Sino ang walang kwenta? E di magpakasal. Mukhang may darating. Sige, lumabas na tayo. Huwag kang magalit. Oo. Hanjue, ikaw. Hanjue, ikaw. Mommy, Daddy, maglalaro ba kayo ng halikan ulit? Tutulungan kanihan yan. Narito na. Sheng Chanchi, ikaw, puta nakit mo na naman si Mr. Jan. Okay. Hindi, Mrs. Jan. Kasama ko si Mr. Jan. Nagde-date kami, Mr. Jan. Sige, si Mommy ay may asawa, may daddy ako. Matandang babae ng Saint Millennium Bastos siya, hindi siya pwede. May apo akong manugang. At isang mabahong apo ang sweet ko lang. Diyos. Itong hindi kasi siyang bagay sayang hayop. Lumalaki na ang bata, itinatago pa rin sa akin. Lola, hindi ko ginawa. Hindi, Lady Shan, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Namimiss ko siya bilang aking ampon.
Ano namang hindi, binhinihan huwag wala na akong apo sa tuhod. Oo, hindi. Huwag kang magalit, Lola. Wala talaga ako. Hindi ka man lang hayop. Dadalhin mo ba ang asawa mo sa Civil Affairs Bureau ngayon? Ano? Pagpakasal. Kasal na talaga ako. Siya rin ay kasal sa kanyang amo. John Hanjue, hinagkan mo pa ang aking manugang na babae sa labi. Gusto mo pa bang maging iresponsable? Gusto mo ba akong galitin? Lola, talagang hindi ko sinasadya yon. Aray. Wala pa akong nakalabas sa pamilyang Jean. Isang lalaking kasing iresponsable mo. Ano ang mukha ko? Makita ang iyong mga kaawa-awang magulang? Aray, Lola. Aray, ipinapangako ko sa iyo na magpapakasal ako. Malapit ka na bang magpakasal? Aray, manugang na babae. Pupunta kami sa Civil Affairs Bureau para kumuha ng sertipiko pagkatapos magpakasal. Isipin mo na lang na tinutupad mo ang huling hiling ng iyong ina. Sayang lang, peke ito. 3 buwan lang ang bisa. Yan. Itatago ko ang marriage certificate para sa iyo. Sa wakas, nakuha ko na ang aking manugang na babae para iuwi. Hindi pwedeng mawala ito. Bawiin mo, kailangan mo pa bang gamitin ito sa panahon ng diborsyo? Oh, Lola. Kaya naming hawakan itong marriage certificate mismo. Ang bagong bahay ay naayos na para sa iyo. Bumalik kayo sa silid ng kasal. Mr. John, nangako lang ako na tutulungan kang gamutin ang sakit at kumuha ng lisensya ng kasal. Linlangin lang ang matanda. Gusto kong makasama ka sa iisang kwarto ngayon, kahit na. Hindi ko ito matanggap. Ngayon naniniwala akong ikaw ay isang mabuting babae. Saka ikaw ang maghanap ng paraan para pakawalan si Lola. At ang lola ko, napakatigas ng ulo. Kailangan niyang gawin ang gusto niyang gawin. Kung hindi, hindi ako susuko. Anong gagawin ko? Kaya hihilingin ko lang sa iyo na umarte tayo para isipin niyang totoo tayong magkasintahan. Aalis siya. Hindi pa ako umibig. Paano ko malalaman kung ano ang itsura ng tunay na magkasintahan? Kaya pag-usapan muna natin ang iyong peking pag-ibig. Sige. Sino ang nagpasakay sa akin sa barkong magnanakaw ni Mr. John? Tutulungan kita ng isa pang beses, pero bitawan mo muna ako. Wala nang pagpapanggap. Magdidiborsyo tayo pagkalipas ng 3 buwan. High five. Sino mang lumabag sa kontrata ay magiging tuta. Sige, sino mang lumabag tuta? Ano? Sabi mo nagkakilala lang ang tatay at nanay mo? Tama. Okay, talagang nagsisinungaling sa akin ang batang to. Buti na lang matalino ako. Nakuha ko ang lisensya ng kasal nila. Ang galing ng manugang na apo. Pumasok sa pinto ng aking pamilyang Jean. Peke, gusto kong gawing totoo. Gusto mo bang lagi silang magkasama ni Daddy at Mommy? Oo naman, Lola. Sila ang kasal ng langit at lupa. Lola, halika rito. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Anong sikreto? Si Nian ay isang ibon na lumilipat sa ilalim ng buwan. Maaring maghatid ng pulang linya para kina Daddy at Mommy. Hayaan silang mamukadkad araw-araw. Pag-ibig, pag-ibig. Ang aking apo sa tuhod. Ito ay Fairchild. Oops, ha 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 ha. Yan. Sama-sama tayong pumunta ngayong gabi. Mommy, Daddy, okay? Okay? Anong ginagawa mo? Ayusin mo ang kama, ikaw ang boss. Sa kama ka matulog, sa sahig ako. Paano mo nakuha ang mga damit ko? Nandoon ang mga damit ko. Pero maganda ang katawan ng boss. At may 8 pandong na kalamnan sa tiyan. Hindi ko talaga alam kung sinong babae ang magiging mas mura sa hinaharap. Bakit hindi mo kunin agad? Yan, halika. Magandang oras. I-redirect mo ako ulit. Anong problema? Anong nangyayari?
Lola. Lola, Jiang Lao, hindi. Lola niyan yan. Bakit ka nandito? Lola, bakit hindi ka kumatok sa pinto pagpasok mo? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na niloloko mo ako? Gabi ng kasal. Hiwalay kayo ng higaan. Hindi, Lola. Gusto lang namin na matulog sa sahig ang iyong asawa. Nako. Lola ko, oops, ang lola ay hindi gaya ng iniisip mo. Lola, ang kumot ay hindi sinasadyang nahulog sa ilalim ng kama kanina. Natatakot ako sa lamig. Kailangan kong matulog na may 2 kumot sa gabi. Matutulog na ako. Lola, sa tingin mo ayos lang ito? Ganyan dapat. Niyan yan. Sige, kumain tayo ng hita ng manok. Huwag mo akong subukang lokohin, okay? Si Lola? Mr. Jan, itong bagay, huli na ba para magbago ang isip ko ngayon? Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala. Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Huwag mong sabihing nagsisisi ka. Matulog ka na. Ang galing ng lalaking ito. Sapat na ba ang nakita mo? Mr. Jan, hindi ka ba natulog? Mr. Jan, anong problema mo? Ang kawili-wiling babae. Simula ngayon si Sheng Chanxi mula sa Departamento ng Logistika ay inilipat sa opisina ng kalihim maging eksklusibong sekretarya ni Mr. Jan na may uniforme. Miss Sheng, utos ito pumunta agad sa opisina ni Mr. Jan. Si Chanxi ang eksklusibong sekretarya ni Mr. Jan. Ang galing mo. Sekretarya siyang pakialaman mo ang aming Departamento ng Logistika sa hinaharap. Uy, Ay naku. Puta, huwag kang maging kampante. Ipapadala kita sa impyerno ngayon din. Kinong Jan, ano ba ang trabaho ko? Halika dito. Nasa loob. Hindi maganda iyon. Gagawin kitang sekretarya ko. Hiniling ko sa iyo na tulungan ako sa pagpapagaling. Paano mo ito gagamutin kung hindi ka pupunta? Paano mo gusto akong tumulong sa iyo? Alam mo ba kung ano ang pampatuklap na bigas na gel? Ano ang desensitization therapy? Desensitization therapy ay ang unti-unting pagtaas ng exposure ng pasyente sa allergen. Lumilikha ito ng sapat na tolerance. Allergens. Halimbawa, Kinong Jan, masyadong direkta ang iyong pamamaraan, hindi ba? hindi ako nagsasalita. Halika dito. Hindi ako pumayag, ako pa. Ipadala ang mga dokumentong ito sa archives para sa pag-file. Hindi, Jiang Haijun, talaga bang nagpapagaling ka lang? Umalis ka na. Sige.
Maganda ba siya? Oh, maganda. Maganda talaga bang papayag siyang maging asawa ko? Siyempre hindi. Ngunit basta ikaw. Okay. Sige, gawin mo. Okay, okay. Maliit na pokpok. Hintayin mong mapahamak ka. Tingnan ko kung anong mukha mo para kunin ang lalaki ko. Sino? Asawa. Sino ka? Paano ka pumasok? Ang kapatid mo ang nagpakilala sa akin sa'yo kaya naparito ako para makipagtalik sa'yo. Ay, hindi atin nilinlang ka. Lumalabag yan sa batas. Illegal anong batas? Babayaran kita. Sino ang may gusto sa'yo? Kailangan mong bumalik. Kung babalik ka, tatawag ako ng pulis. Huwag mo akong pigilan. Kahit medyo matanda na ako, hindi maganda ang itsura ko. Pero mahal na mahal ko ang asawa ko. Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka lang para masiyahan. Asawa. Buksan mo ang pinto. Buksan mo ang pinto, Au. Hindi maganda. Mr. John, hinahanap ko ang kapatid ko. Nakita ko siyang pumasok sa archives kasama ang isang lalaki. Hoy! Anong ingay na ito? Si Miss Shen ay ngayon ang eksklusibong sekretarya ni Mr. John. Si Mr. John ang nag-utos sa kanya na pumunta sa archives para mag-imbak ng impormasyon. Pero ang lalaking iyon ay hindi nakatayo. Siya ay isang delivery guy. Pagkatapos nilang pumasok sa archives, may narinig din akong mga bulong sa loob. Ang tunog ng mga lalaki at babae na gumagawa ng ganong bagay. Ano? Mr. John, nakikipaghalo siya sa isang delivery guy. Bakit? Si Sheng Tianxi ay exclusive secretary ni Mr. John. Paano mo nagawa yan sa isang delivery person? Hindi naman nakakadiri. Dumihan ang John's Group. Sinabi ko na sa iyo, ate masama siyang tao, kasuklam-suklam na basura. Imposible yan. Si Miss Sheng ay umalis kay Mr. John. Imposibleng magustuhan niya ang delivery guy. Dahil hindi naniniwala siyang Teshu. Pumunta tayo sa archives para malaman. Tama ka. Pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. O ang makita ay maniwala. 20 lang. Hoy! Umalis ka. Manya, Tumayo at maglakad ng mabilis. Sa unahan lang. Bobo kang puta, subukan mo. Ano ba yan? Ituturo ko sa iyo ang leksyon ngayon. bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mr. John, nasa loob ang kapatid ko at ang delivery man. Nasa loob si ate at ang mga tagahatid. Buksan ang pinto o. Teka lang. Ginoong John, alam ko na lagi mong kinamumuhian ang pakikipag-ugnayan sa mga babae. Ang larawan ng lalaki at babaeng ito na gumagawa ng ganoong bagay. Mas nakakadiri pa, para sa karangalan mo at ng mandirigma. O dapat ba akong mauna? Hayaan silang magbihis at lumabas. Para sa akin at sa Janshi. Saka ko gustong marinig ito. Ano ang gusto mong gawin sa isang sumisira sa atmosfera ng kumpanya? Tanggalin siya sa pwesto, palayasin siya sa Janshi, at permanenteng pagbawalan siya sa industriya. Patuloy na papaluhudin siya at humingi ng tawad. Ikalat ang balita tungkol sa ginawa niya. Ipaalam sa lahat, siya ay isang walang hiyang gaga. At Ilabas siya sa Imperial City. Huwag na siyang bumalik. sige, gawin mo ang sabi mo. Palaban, ilalabas ko na sila ngayon. Tanggapin ang hatol mo at ng lahat. Buksan ang pinto. Hahaha, Sheng Tianxi. Malapit ka nang masira. Hahaha, Sheng Tianxi. Masisira na ako. Mahal, hindi kita maibigay kay Sheng Tianxi. Ikaw lang ang gusto ko. Ano yung kalokohan na sinasabi mo? Tama, tipo kita. Hoy! Anong nangyayari? Bakit niya niyakap ang delivery staff na mag-isa? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng delivery man? Siya ang nagpagawa sa delivery staff na maging masama kay Shen Qingxi. Eh di hindi ba siya nananakit ng tao? Eksakto. Talagang gusto akong saktan ni Shan Changken. Ngunit sayang, minamaliit niya ang pagmamahal ng kuya para sa kanya. Mami, nandyan ka ba? Niyan.
Mommy, nandito ako para dalhan ka ng hapunan. Narinig, inilock ka ng masamang babae sa file room. At binuksan ko ang pinto. Mommy, okay ka lang? Okay lang yan, okay si mommy. Mommy, pwede mo ba akong gantimpalaan ng malaking leg ng manok? Siyempre pwede, pero niyan pwede mo bang gawin ang isa pang pabor para kay mommy? Sheng Changqian, pinatay mo ako dahil sa iyong makasariling pagnanasa. Umaamin ka bang nagkasala? Anong nangyayari? Hindi ba dapat si Sheng Chanshi ang hinuhusgahan? Paano ka naging ako? Talaga? Hindi ko dapat ginagalit si Secretary Shen. Pero niloko rin ako ng babaeng ito. Siya ang nagsabing ibibigay niya ang kapatid ko sa akin bilang asawa. Pinapagluto rin niya ako ng hilaw na kanin para sa kanya muna. Nakakainis. Naku, tawagan ng pulis at arestuhin siya. Ipadala siya para tumapak sa makina ng panahe. Uy, may nagawa akong mali. Pero hindi ba ayos lang siya? Okay lang, ang ginawa mo ay krimen. Gusto mo lang akong masira. Halika. Mr. Jan, Miss Dai, tawagan ng pulis. Mr. Jan, huwag tawagan ng pulis. Mr. Jan, maawa ka sa akin. Bitawan mo. Huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo. Bitawan mo ako. Ay! Harapin mo ang mga kahihinatnan. Masaya? Mr. Jan, kailan ka dumating? Ang pagsusugo sa iyo na magpadala ng dokumento ay nagdulot ng malaking sunog. Anong gusto mong gawin sa bisperas ng Shen? Mr. Jan, maraming tao. Maglayo ka. Sige, kalimutan mo na. Magtrabaho na. Niyan. Gusto ba ni Daddy na gantimpalaan si Nian Nian ng masarap na pagkain? Gusto ko pa ring tulungan kang mag-ayos ng pulang sinulid. Alam mo kung ano ang ibig sabihin ng maging niyan. Ano ang ibig sabihin ng paglilimita? Kaya ni Nian Nian na magsikap sa pagbabasa. Huwag mong hayaang malaman niya ang kakayahan ni Nian. Kung hindi, baka maghinala siya na may espesyal akong layunin. Uy, Ginoong Jan, ang mga bata ay nagsasabi ng walang katuturan. Huwag mo na lang pansinin. Totoo ba? Bakit ko naisip si Ginong Jan? Pumunta ka ba para hulihin ang manggagahasa ko? Hindi ka naniniwala sa akin? Wala. Gusto ko lang gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Hindi ako makapaniwala na hindi ka naniniwala sa akin. Malungkot ako. Mas mabuti pang hayaan mo akong malungkot sandali. Uwe. Sheng Chanxi. Nag-aalala lang ako sa'yo. Ginoong Jan, wala si Lola ngayong gabi. Matulog tayo sa magkahiwalay na kuwarto. Matulog sa magkahiwalay na kwarto? Ayaw mong lumapit sa akin. Sa tingin ko, isang napakagwapong lalaki. Gusto ko ring magpakita pa, pero natatakot akong mahulog ng pati una, madurog. Parang isang nanay. Ginong Jan, ang dalawa natin ay purong kakampi lang. Relasyon ng doktor at pasyente. Puro, Talaga? Paano kung gusto ko? Bakit kayo nakatayo dito? Uy, pumasok kayo. Pumasok ka, Lola. Bakit nandiyan ka pa? Halika, ito ako at si Nian Nian, isang sopas na pampalakas para sa inyong dalawa. sungay ng usa. Hindi tinantoro. Mga produktong mingyang. Payat na konglomerato. Lola, hindi masarap ang sopas na ito. Ito ang pinaghirapang lutuin ni Lola buong hapon. Naku, Lola, ang puso ko. Ayaw mo. Inumin natin ito. Lola, inubos ko na lahat. Hanjue.
Anong ginagawa mo? Kumain? Ininom ko lahat ng sopas. Ano pa ang kakainin mo? Bumalik ka sa kwarto mo at matulog. Binibini, pagkatapos ngayong gabi, magkakaroon ka ng mga kapatid na lalaki at babae na makakalaro mo. Oh, Lola, nilock nila ang pinto. Anong ginagawa mo? Mainit. Hoy! Bakit ang init sa bahay mo? Pumunta ka at bawasan mo ng kaunti ang init. Nakapatay ba ang init sa bahay? Hoy? Bakit ang init sa bahay mo? Malamang gumagana na ang gamot. May paraan ba para maibsan ito? Aray. Pumunta ka sa banyo at umihi. Ang lamig ko. Sandali. Magiging maayos din ito. Ang lamig. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Okay ka lang? Kakaiba kung paano mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi mo ba gusto? O may gusto ba talaga ako sa kanya? Okay lang ako, ikaw? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. May mangyayari. Mr. Jan, hindi tayo pwedeng magpatuloy ng ganito. Bakit hindi natin samantalahin ang paggamot ngayon? Siguro ilihis ang atensyon. Napakadelikadong gamutin ang sakit ngayon. Di kalimutan na. Bakit ako nagpalit ng damit? Natulog ako kasama ang amo ko kagabi. Tapos na. Wala na ang aking kalinisan. Mali iyon. Narinig ko na napakanipis ng damit na ito. Meron ba ako o wala? May nangyaring ganyan. Bakit siya sobrang kalmado ngayon? Sheng Chansi, Ano ang problema? mag-ingat sa oras ng trabaho. Natapos ko na ang quarterly report. Tingnan mo. Mr. Jan, may tanong ako. Sabi mo noong gabing iyon, kami ba at ikaw ay mayroon yon? Alin? Iyon. Alin yon? Magsalita ka, huwag kang paligoy-ligoy. Mr. Jan, nakatulog ba tayo noong gabing yon? Paumanhin? Anong nangyari noong gabing iyon? Hindi ko maalala.
Kaya gusto kong tanungin si Mr. Jan, may ginawa ba ako sa'yo? Higit pa sa kaalyado at relasyong doktor-pasyente. Hindi, syempre mas mabuti kung mayroon kaya kong... Kung mayroon. Ano ang gagawin mo? Kung meron man kaya kong gawin ito sa abot ng aking kakayahan. Gumawa ng ilang kabayaran sa'yo. Oh, paano mo ako gustong bayaran? Jiangxi. Medyo nakakainis. Mataas ang iyong katayuan. Katayuan kung may anumang seryoso sa pagitan nating dalawa ako. At sinabi kong hindi. Walang nangyari sa atin noong gabing yon. Hindi mo kailangan. Oo, mahusay. Mahusay ang repolyo ko ay hindi pa naluluto. Anong sinabi mo na baboy ako? Sheng Tianxi. Mr. Jan, ano pa ang gusto mong iutos? Secretary Jeng Songsheng ang nobyo mo ay nandito para sa'yo. Nobyo. Pasensya na. Chiangqian, sa wakas nakita na kita. Kilala mo ako, ikaw ay... Dean, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Nian kapag lumaki siya. Sige, sige lang. Mauna na kami. Sige. Nini, wala na. Saan ako ang mommy mo? Mami, ang bait mo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kung hindi hahanapan kita ng mabuting lalaki na maging asawa mo. Maghanap ng asawa? Sige. Magandang babae. Nakita na ba kita saan man? Ah, naalala ko na. Ikaw ang pulang sinulid na itinuro sa akin ni Nian noong una. Ako iyon, nakapunta na ako sa ampunan. Alam ko na si Nian ay may espesyal na kakayahan na magkabit ng kasal sa iba. Ah, kung gayon, alam mo rin dapat may iba kang nararamdaman para sa akin. Biro lang iyon ng bata. Bakit narito ka pa? Marahil ang puso noong sandaling iyon ay dahil sa pulang sinulid. Ngunit mapagkumbaba, tingnan mo ako ng mas malapit. Hindi mo ba talaga ako kilala? Bakit wala kang naririnig? Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Hindi ko alam kung allergic ako sa babae. Oo, pasensya na. Hanjue, nakita kong nakikinig ka sa kanta ko. Anong nakikinig, kaka? Teka, sinabi mo yung lalaki, kapatid mo na dati nasa orphanage. Tama. Sinuri ni Yang Zhou ang impormasyon ni Sheng Tianxi. Siya rin ay galing sa orphanage. Sila ba? Ay naku! Changqian, dati na tayong magkakilala, mataba ako. Mataba ka. Nandito si Tingting. Changqian, hintayin mo ako. Ang itsura mo ngayon, ito ba ang maalamat na napakagandang pagbabalik? Kaya Changqian, gusto mo ako ng ganito ngayon. Sige. Eh di kunin mo na. Hindi ka niya gusto. Bakit ka nandito? Wala namang problema sa akin at kay Fatty. Bakit ko pa siya kailangang ipaliwanagan? Nagpakasal ako sa kanya sa pekeng kasal. Bakit parang may kasalanan pa ako sa pagkakahuli at pagka-rape? Ang tagapamahala ng istasyon ay mapagkumbaba at empleyado mo lang. Hindi mo pwedeng pakialaman ang kalayaan niya sa pag-ibig, di ba?
Mr. Zhao, nangaasar ka sa staff ko dito. May karapatan akong paalisin ka. Mr. John, Dalhin itong trespassing na Jianxi. Ang nangasar kay Qianxi ay pinalabas na. Hoy, hindi. Kuya Hanjue, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi nang asar ang kapatid ko sa mga empleyado mo. Sila ni Miss Sheng ay childhood sweethearts. Normal na paghahabol lang. Childhood sweetheart. Normal na paghahabol. Oo, Kuya Hanjue. Si Miss Sheng, ang puting liwanag ng buwan na hinahanap ng kapatid ko. Ilang taon nang hinahanap ng kapatid ko siya. Ngayon, sa wakas, kompleto na. Kapag nagpakasal na ang kapatid ko at ang sister-in-law ko. Kuya Hanjue, kasama kita. Pwede rin itong gumana. Sumama ka sa akin. Uy, Ginong Jan. Anong problema, Hanjue? Hindi, Hanjue. Hindi ba siya allergico sa mga babae? Hanjue, bakit siya nakahawak ng kamay ni Binibining Sheng? Ano ang relasyon nila? Ano pa bang pwedeng gawin ng isang amo at sekretarya? Ikaw, bitawan mo ako. Kamusta ka? Ano ang gusto mong gawin? May sakit ako at kailangan kong magpagamot. Paano mo nagawa ito? Gasgas na lahat. Hindi, kailangan mo munang uminom ng gamot para sa iyong allergy. Hinihintay mo ba na kukunin ko ang cabinet ng gamot? Yang Jo. Puntahan mo si Zhao Xingchen. Mukhang nakakatakot ang pantal mo. Masakit ba? Hindi naman masakit, nakakakiliti. Kukuha ako ng gamot para sa allergy na iniinom. Neuropathy. Mabait ka ba sa lahat? Ano? Wala. Ang ibig kong sabihin, bata ka pa at wala ka pang relasyon. Bakit mag-aampon ng bata? Siniyan ba ang ibig mong sabihin? Hindi ko kayang makita siya sa ampunan. Nagugutom tulad nung bata ako, kaya inampun ko siya. Inabuso ka ng ampunan. Oh, hindi. Ang ina ng tagapangasiwa ay mabait at maawain. Mabuti ito para sa bawat isa sa aming mga bata. Ang problema lang, limitado ang resources ng ampunan, kaya lahat ay magiging napakamakatuwiran. Kumain ng kaunti at gumawa ng marami. Kapag lumaki ako, gagawin ko ang lahat para makatulong sa ampunan. Bakit nga ba tinatawag na Fatty Dan si Zhao Xingchen? Ninakaw niya ito. Kumusta ka? Bakit parang may problema ka sa mga taong matataba? Ininsulto ka niya. Siyempre ininsulto niya ako. Ninanais niya ang asawa ko. Peking asawa mo iyan. Bakit mo sinasabi na parang totoo? Kaya kung totoo ang iniisip ko, Tingnan mo ito. Hanjue. Hindi humingi ng pahintulot ang kapatid ko sa iyo. Diretso akong pumunta sa iyo para maghanap ng tao. Pasensya na, pinauna ko na siyang umuwi. Pero wala namang masamang intensyon ang kapatid ko. Eto na siya, kung nandito ka para magkalat ng walang kwenta. Mangyaring lumabas ka na. Hindi ko sasabihin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyo. Kuya Hanjue, narinig ko kay Lola Jan na aktibo ka raw sa pagpapagamot kamakailan. sige. Mabuti, hintayin mong gumaling ang sakit mo. Ang ating kasunduan ay maaaring matupad. Miss Sheng, okay ka lang? Ayos lang ako. Lumabas ako para bumili ng gamot. Ikaw muna magsalita. Sheng Chanxi. Kuya Hanjue. Ang kasal? Miss Zhao, kailan pa tayo nagkaroon ng kasunduan? Magkasama tayong lumaki. Sabi rin ni Lola, kung bagay sa dalawang pamilya, magpapakasal sila. Hanje, huwag kang pumunta at tumigil dyan. Okay, huwag kang masyadong mataray. Mag-asawa na tayo. Tigil, Miss Zhao. Sinabi ko sa iyo sa unang pagkakataon at sa huling pagkakataon, hindi ko kailangan ng kasal. Wala akong nararamdaman para sa iyo at yun ang aking lola. Ang sinabi niya ng salita, hindi iyon binibilang. Pero itinuturing kita. Wala talagang kasunduan sa pagitan natin. Hindi dati, hindi ngayon. Wala na sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Hanjue, Kung naiintindihan mo, lumabas ka. At ilayo mo ang kapatid mo sa sekretarya ko sa hinaharap.
Ayaw ko nang makipag-usap sa'yo. Ang mga sinungaling ay may mga kasintahan. Gusto mo pa akong samahan, walang hiya. Sheng Tianxi, ikaw ang nagdala sa akin sa puntong ito ngayon. Papatayin kita. Sheng Tianxi, ikaw ang nagdala sa akin sa puntong ito ngayon. Papatayin kita. Sheng Qianxi, huwag kang magulo. Baka may dumating anumang sandali. Eh ano? Hindi mo ba alam na wala na akong natitira? Alam ni tatay na na-offend ko ang pamilya dyan. Iniwan niya ako at ang aking ina. Gusto niyang pakasalan ng isang bagong babae. Ang babaeng iyon ay mas bata pa sa akin. Tama? Huwag gumalaw. Puta. Hindi ka tapat, di ba? Ma'am Sheng, kumalma ka. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakatakas. Sabihin mo sa akin. Anong ginawa mo sa akin? Gusto mo lang umakyat sa entablado ng politika. Maging mataas na asawa ng presidente. Bakit bigla kang nahulog sa isang mababang tagapaghatid? Itong masamang babae, wag mo akong saktan. Mami, gusto mo ba ang tagapaghatid? Ako ang may sala, tito. Niyan, bangon na. Nagbago ako ng isip. Masyadong mura ang kamatayan para sa'yo. Mahalaga sa'yo ang munting bastos na ito. Tama ba? Anong gusto mo? Kinuha mo ang bagay na mahalaga sa akin. Natural lang na gusto kong kunin ang taong pinakamahalaga sa'yo. Ayoko na. Sabihin mo, paano mo mapapakawalan si Nian? Mahalaga talaga sa'yo ang munting bastos na ito. Sige, luhod ka sa harap ko, yumuko at humingi ng tawad. Sige. Luluhod ako. Luluhod ako, ha 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 ha, Nian. Okay ka ba? Nian. Nanay? Maglakas loob ka pang magsinungaling sa akin. Gusto ko kayong lahat mamatay. Jan. Ikaw. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Papa. Pinatay ko si Jijan. Bakit? Bakit ang bait mo sa kanya? Bakit? Salo. Jiao, kamusta ka? Bilisan mo at dalhin siya sa ospital. Anong nangyari kay Miss Cheng? Kuya Hanjue, bakit siya malubhang nasugatan at naghihingalo? Pasensya na, ginawa niya lahat para iligtas ako at si Nian. Dahil sa'yo, ikaw ay isang sekretarya. Pinapasa panganib mo ang boss para iligtas ka. Karapat-dapat ka ba sa pag-aalaga ni Hanjue sa'yo? Karapat-dapat ka ba sa sahod na binabayad sa'yo ng wartime group? Binting, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi kasalanan ni Changqian, bakit mo siya sinisigawan? Kuya, huwag mo siyang protektahan, kasalanan niya. Akala ko dati ay mabuti kang tao. Sasabihin ko sa'yo, kung may mangyari kay Hanjuojo ako, Zhao Pinting, hindi pa tapos sa'yo. Kumusta ang doktor? Hanjue, okay lang ba siya? Nasa operasyon pa, kailangan ng pasyente ng pagsasalin ng dugo. Natatakot ako na huli na para mag-transfer ng dugo mula sa blood bank. May blood type A ba sa pamilya? Ako, nag-donate lang ako ng dugo 2 buwan na ang nakaraan. Pumasa sa test, kunin ang dugo ko para sa kanya. John Hanjue. Mukhang nagsisimula na akong talagang magustuhan ka. Chang Hanjun. Changqian, gising ka na pala. Bakit ako nandito? Si John Hanjue, ano na? Huwag kang mag-alala sa kanya, ayos lang siya.
Inilipat na sa general ward, katabi lang. Pero mahina na ang katawan mo. At marami kang naibigay na dugo sa kanya. Magpahinga ka muna. Ayos lang siya. May mistake. Tiangqian, muntik mo na akong patayin sa takot. Kuya Hanjue, ayos naman ang sekretarya mo, aalagaan siya ng kapatid ko. Bitawan mo. Gumaling na ang allergy ko. Kuya Hanjue, para sa mga empleyado mo, kaya mo pang kitilin ang sarili mong buhay. Hindi mo ba ako matingnan? Gusto kita, itataya ko ang buhay ko para sa'yo. Sinabi ko na sa'yo dati, hindi kita gusto. Ang paggusto mo sa akin ay panliligalig lang. So gusto mo si Sheng Qianxi, di ba? Pero gusto niya ang kapatid ko. Ayos lang ako. Ayos lang talaga ako. Wala kang dapat ipag-alala sa akin. Tiangqian, nagsisisi ako na hindi kita nakilala dati. Pero seryoso ang puso ko. Pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala talagang pag-ibig sa pagitan natin. Gusto mo si Jan Hanjue, di ba? Hindi ko alam. Gusto ka niya. Oh? Paano kung subukan ko para sa'yo? Anong resulta? Kuya, Chixie, andito ka. Kumusta ka? Oh, okay lang naman ako. Okay lang. May magandang balita ako para sa'yo. Gumaling ang allergy ni Hanjue dahil kay Pinting. Pinagaling mo siya. sa totoo lang, hindi ko alam kung paano gumaling si Hanjue. Ito marahil ang tadhana sa pagitan naming dalawa ni Hanjue. Gumaling na siya. Saka siya. Ayos lang. Pagod lang ako. Uuwi na muna ako para magpahinga. Chixie. Hanjue, ano ang nangyayari? Nag-away kayo? Hindi. Kung gusto niya, hayaan mo na siya. Tama si Lola Hanjue. Hayaan mo munang umuwi si Secretary Sheng para magpahinga. Ako na ang bahala. Pinting, gusto talaga kita bilang anak. Pinagaling mo ang sakit ni Hanjue. Nagpapasalamat din ako. Alam ko rin ang nararamdaman mo para kay Hanjue. Lola, magiging pamilya na tayo. Huwag ka nang masyadong formal. Ngunit hindi kita pwedeng gawing manugang. Bakit? Pero Lola, maliwanag na. Handa na akong umalis ng ospital. Hindi ka pwedeng umalis ng ospital. Hindi ka pa ganap na gumaling. Nag-donate lang ako ng dugo. Medyo mahina. Uuwi na lang ako at magpapahinga para mabawi. Pero hindi pa kita natutulungan sa pag-test kay Jusan. Wala nang iba. Zhao Xingchen, kahit anong nararamdaman ni Jan Hanjue para sa akin, imposible sa ating dalawa. Naiintindihan mo ba? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng feelings ang feelings? At saka may pagkakaibigan pa tayo mula pagkabata. Kumusta ka? Dahil kasal na ako. At si Jan Hanjue. Ano? Imposible iyan. Tiangqian, hindi mo kailangang gumawa ng ganyang dahilan para tanggihan ako, di ba? Pero, malamang magdi-divorce na kami soon. Pero kahit hiwalayan ko siya, sa pagitan mo at sa akin, wala mang magkakaroon ng relasyon na higit pa sa pagkakaibigan noong bata. Tiangqian, Pang dun. Nagkita tayong muli sa napakaraming tao. Hindi madali iyon. Masaya rin ako ngayon na nakikita kitang walang alalahanin sa pagkain at damit, mayaman at maayos ang kalagayan. Sigurado akong makakatagpo ka ng isang tao na talagang gusto mo. Pero ang taong iyon ay hindi dapat ako. Ginoong Jan, Nasaan ang asawa ko?
Ginoong Jan, bakit kayo ang inyong asawa? Ayos ba siya? Nagsisisi ka ba na iniwan mo ako? Ang babaeng iyon na-discharge na sa ospital 3 araw na ang nakalipas. Ano? Lumabas na siya ng ospital? Tama. Ginoong Jan, ito ang ipinapasa sa inyo ng asawa. Sabi niya gusto niyang pirmahan mo ito agad. Gusto niya akong hiwalayan. Oo, sinabi ng asawa mo na para makatulong sa paggamot ng iyong sakit dati. Kakasal lang tayo. Ngayon ang iyong sakit ay gumaling na ni Miss Zhao. Hindi na magandang manatili siya sa tabi mo. Hindi magandang manatili sa tabi ko. Sa tingin ko, gusto niya akong alisin sa lalong madaling panahon. Gustong lumipad kasama si Zhao Xingchen. Hindi ito dapat mangyari. Nasaan siya ngayon? Titingnan ko. Nasa bahay ang asawa mo. Nasa bahay. Lola, nasa bahay na ang binata. Maghanda ka na rin. Sige, naintindihan ko. Ginang Jan, pasensya na, niloko kita. Sa totoo lang kami ni Ginoong Jan ay normal na relasyon ng amo at empleyado. Pasensya na Lola, gusto talaga ni Nian na magkasama sina Daddy at Mommy, pero umaasa pa rin ako na parehong masaya sina Daddy at Mommy. Kaya si Miss Sheng ay walang pakialam sa apo ko. Handa nang hanapin ang ibang kaligayahan. Mali ang pagkakaintindi mo. Ayoko lang na maantala si Mr. Jan. Kaya gusto mo ba ang apo ko o hindi? Pasensya na ako. Sumunod ka sa akin sa itaas. Mr. Jan, bakit ka bumalik? Bakit mo ako dinidiborsyo? Mr. Jan, gumaling na ang sakit mo. Hindi mo na ako kailangan para gamutin ka. Sino nagsabing gumaling ako? Hindi ba si Miss Zhao ang nagpagaling sa iyo? Bumuti ba ang allergy ko? Si Zhao Pinting ba ang nagpagaling nito? Pag-uusapan pa yan at paano mo nalaman na isa lang ang sakit ko? Mr. Shan? Ikaw. May nakatagong sakit ba? Wala akong nakatagong sakit. Huwag mo nang isipin yan. Sasabihin ko lang ng basta-basta. Bakit ang excited mo? Hindi ka naniniwala. Saka ko patutunayan sa iyo. Hindi. Naniniwala ako. Okay. Dahil maayos ka na, hindi mo na ako kakailanganin. Naniniwala ka bang ipapadala ko ito sa iyo ngayon? Hoy, anong ginagawa mo? Kailangan kita, malalaman mo mamaya. G, Jan, ano ang ginagawa mo? Lumabas ka agad. Ayoko. Kaya kong gamutin ang allergy. Kaya ko rin gamutin ang iba pang sintomas. Kung kaya kong malampasan, magiging malusog na tao ako. Hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi. Lalabas ako. Huwag mo akong iwan mag-isa. May makakatulong ba sa akin? Meron bang sasagip? Ji Zhao, ano ang problema mo? Jan Hanjue, ano ang nangyayari sa iyo? Ano ang nangyayari? Iligtas mo ako. Jan Hanjue, okay ka lang? Paano niya? Baka ginamit ito ni Nian para akayin tayong pula. Yan. Saka matutulungan mo ba ulit ang tatay at mami mo hilahin ang pulang sinulid o balutin sila ng mahigpit ng pulang sinulid? Ang pulang sinulid ni Lola at ni Nian ay may time limit. Ano kayang magagawa? Lola, huwag masyadong mag-alala. Kanina lang, nakikita ko ang pulang sinulid ng tatay ko na tumutubo mag-isa araw-araw. Tumutubo mag-isa? Hindi natin ito magagawa. Ikaw at si Miss Zhao ay bagay sa isa't isa. Sino nagsabi sa'yo na bagay ako sa kanya?
Dahil sa kanya mo ako pinakawalan. Nagsiselos ka ba? Selos? Anong ikaseselos mo dahil peke ako sa'yo? Pero gusto kita. Ano raw? Sabi ko, gusto talaga kita. Ayoko ng ganyan ang relasyon natin o relasyong doktor-pasyente. Siksi. Tara, magkasama tayo. Pero normal ang relasyon natin simula pa lang. Kumusta ka? Mali siguro ako simula pa lang. Alam mo, isa akong pasyente. Maliban sa'yo, ayokong hawakan ng iba. Kaya, hindi ko maintindihan ang nararamdaman mo para sa akin. Pwedeng patawarin, di ba? Kaya ngayon, napagtanto mo na ba ang iyong nararamdaman para sa akin? Tibok ng puso. Ayoko ng iba maliban sa'yo. Diyos, totoo ba ang sinasabi niya? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano ang iniisip mo? Si Jiao Xing Chen ba ang iniisip mo? Oh, hindi. Nag-iisip lang ako. Sumang-ayon tayo sa simula na hindi tayo magpapanggap at gagawin natin ito ng totoo. Ang kahihinatnan ng paglabag na ito ay maaaring medyo Mga kahihinatnan ng paglabag sa kontrata. sa high five kung sino ang lumabag sa kontrata ay magiging tuta. Sige, kung sino lumabag siya, tuta. Ako, Ikaw. hindi naman masama itong palda. Mukhang bagay sa'yo. Subukan mo. Magaling kang pumili. Ito ang pinakamagandang damit sa aming tindahan. Ang kasintahan mo ay matangkad, maputing balat. Tiyak na magkasya ito. Pasensya na, ito ang asawa ko. Ay, kumusta po, Ginang? Nangako akong makikisama sa iyo ng maayos. Pwede bang huwag ka nang masyadong magpansin? Ang sinabi ko ay totoo. Kamusta ka? Hanjue, Qian, ang galing ng pagkakataon. Bumibili ka rin ng damit. Gusto ko ito. Ibibigay ko sa'yo. Huwag mong abalahin si Mr. Zhao. Si Shixi ang asawa ko. Natural na bibiling ko ang gusto niya. Kunin ang damit na ito at ipasuot sa aking asawa. Opo, Ginoo. Hanjue, ikaw, gusto mo talaga siya? Siyempre gusto ko ang asawa ko. Sigurado ka ba na totoo ang nararamdaman mo? Chubby, ano ang gusto mo? Qian, dahil iniwan mo ako, pinili mo ba siya nang hindi mo man lang sinabi sa kanya ang totoo? Kung may sasabihin si Jiao Xing Chen, mangyaring sabihin ng direkta. Mr. Jan, dapat mong malaman na si Nian ay inampun lamang ni Qian. Jiao Xing Chen, tumahimik ka. Mr. Jan, tungkol kay Nian, mayroon akong dapat itago sa'yo. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Hayaan mo siyang matapos. Paumanhin, Qian, kahit hindi mo piliin, gusto ko pa ring makipaglaban sa huling pagkakataon. Kung talagang gusto ka niya, bibitaw ako. Mr. Jan, alam mo na si Nian ay may espesyal na kakayahan. Maaaring magpakita ng daan, nagbibigay ito ng ilusyon ng tibok ng puso. Si Nian ang nagdadala ng pulang sinulid. Mami, kuya, maglalaro ba kayo ng halik ulit? Tutulungan ka ni Nian. Talagang may ganong kakayahan siya. Talagang may ganyang kakayahan si Nian. Siya. Marami siyang. Mas mabuting tanungin mo ang iyong puso. Gusto mo ba talaga si Qian o ang ilusyon na naiimpluwensyahan ng pulang linya ng kasal? Kung ito ay ilusyon, magsisisi ka sa pagiging kasama niya. Dapat peke lang, Kuya Hanjue. Isipin mo, kung hindi dahil sa pulang linya na iyon, paano mo nagawa iyon sa napakaikling panahon? Tulad niya, siya ay halatang ordinaryo lang. Oo, dinala talaga tayo ni Nian sa pulang linya kung dahil dito, kung gusto mong makipaghiwalay sa akin. Sino ang nagsabing nakikipaghiwalay ako sa iyo? Jiao Xing Chen, itabi mo ang iyong mga isip. Si Sixi ang asawa ko. Ang asawa ko habang buhay, tigilan mo ang pagpapantasya. Kuya Hanjue, ano ang ibig mong sabihin? Binabalaan kita sa huling pagkakataon. Natagpuan ko ilang magagandang bagay tungkol sa iyong Jiao's group. Ayaw mong ibigay ang mga bagay na ito. Hanjue, paano mo ito magagawa? Si Sheng Qianxi at ang kanyang anak ang nagsinungaling sa'yo. Dapat silang pakitunguhan. Ang anak ni Sixi ay anak ko dahil ang aking anak ay may ganyang espesyal na kakayahan. Sobrang saya ko. Bakit ko sila dapat pakitunguhan? Pero kung hahayaan mo akong makita ka muli, ipagsisisi mong isinilang ka sa mundong ito. Qian, nanalo ka, sana maging masaya ka. Uy pare, bakit ka umalis? Uy pare, hintayin mo ako.
Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Ako. Sinisisi pa rin niya ako. Ayaw mo lang bang mapahiya sa harap ng magkapatid na Zhao? Kung sinabi mo sa akin kanina, bibilhin ko na siya ng maaga, hayaan siyang manguna sa atin araw-araw. Kaya kasama ka makakapasa ba ako sa probation ng maaga? Talagang ganyan ang iniisip mo. Hindi mo ako sinisisi. Ito ay mga sarili mong munting sikreto, lahat ay may sikreto. Mayroon din akong sikretong hindi ko sinabi sa iyo, pero huwag kang mag-alala. Tiyak na totoo na gusto kita. Sige, naniniwala ako sa'yo. Mag-ayos ka ng damit.